sinasabi na ito ni Robin Padilla. Kailangan seryosohin natin to. Yung impeachment, wala na yan. Wala na yan, yung impeachment na yan. Wala nang kasilbi-silbi yan. Wala nang ano yan, wala nang patutunguhan yan. Kaya nga panay ang presko ng prosecution eh. Kaya panay ang presko ng prosecution kasi mahina yung kanilang ebidensya. Alam ba ninyo? Alam ba ninyo? Na ayon sa mga gunggong na mga prosecution, ang una daw nilang i-discuss yung pinakamalakas doon sa articles of impeachment. 4 lang ang articles of impeachment. Okay? 4 ang articles of impeachment. Inuna nila yung pinakamalakas. Ano yung pinakamalakas? Ang pinakamalakas, ang pinakamalakas yung grave threats. Ang pinakamalakas yung grave threats. Yun yung una nilang diniscuss. Sablay. Sa sobrang sablay si Madriaga, hindi na nila pinasampa. O, pangalawa, yung tawag dyan, betrayal of public trust, yung sa confidential funds, yung kanyang misuse ng confidential funds. Pangalawang pinakamalakas, sablay din. Anong pinatutunayan nila ngayon? Na na-withdraw yung pera? Yun ang pinipresenta ng prosecution, na-withdraw yung pera. Gago, kaya nga may nililiquidate kasi kaya nga nililiquidate kasi na-withdraw eh. Tapos, iikot yung hearing sa na-withdraw yung pera. Gaano kalaki yung pera, gaano karami yung pera, gaano kabigat yung pera. Putang na, anong weight nun sa ano? Anong visa nun doon sa kaso? Wala. Walang visa yun. Oh, so sinabi nila, mayroong misuse sa paggamit ng pondo. Sabi ngayon ng mga senador, ito bang pera na pinag-uusapan natin, napunta pa ito sa bulsa ni Inday Sara? Hindi. Wala po kaming patunay. Ano problema natin? Yung bang inyong desisyon dyan sa COA, final and executory na, pwede na ba kayo mag-recommend na nagnakaw talaga si Inday Sara? Hindi po. Hindi pa po final and executory. Korte Suprema po ang merong say whether may papatupad ito o hindi yung aming findings. Because it's a never-ending debate. Because if one will say this and one will say that, ibig sabihin hindi kayo nagkakaintindihan, may magre-referee sa inyo, korte yan. So wala nang kwenta yan. 1 and 2, yung first and second article na diniscuss nila, which is supposedly the strongest, sablay. After what? Kaya nga, hindi na abot ng December to. Saglit na lang matatapos na to eh. Hindi nila alam. Tingnan mo, sinong susunod na witness nila? Ang susunod na witness nila, yung PSA. Yung PSA, yung pinukuha nyo ng mga birth certificate. Kasi daw, si Mary Grace Piatos, hindi daw totoong tao. Inamin na din naman, diyan sa hearing, na aliases yung mga yan. Hindi naman sinabi na totoong mga tao yan. Totoong mga tao yan, pero gumamit sila ng alias. So pag hinanap mo yung pangalan na yan sa census, wala talaga yan. Bakit? Alias nga ni. Alias nga. Alias. So, bawal po ba ang paggamit ng alias? Hindi po. Sabi mismo sa hearing, bawal po ba? Nakalagay po ba sa memorandum circular na ang alias ay bawal? Wala po. So hindi illegal ang paggamit ng alias. Bakit pumirma? Mary Grace Piatos ang pirma, Mary Grace Piatos. Alam nga naman, Mary Grace Piatos yung pangalan, tapos ipirma mo yung buo mong pangalan. Kung di ka ba naman tanga, tinatago mo nga yung identity mo. Bobo! Sabi ko nga, kaya ito si Redon, tatanga-tanga talaga eh. Hindi na tatanggapin ng tao yan. Alam na ng tao na si Mary Grace Piatos, bagamat totoong tao siya, alam na si Mary Grace Piatos ay isang alias. At putsang inan yan, magkano man lang yung perang kinuha ni Mary Grace Piatos? 77,000? Hello! Ang ninakaw ni Bongbong, trilyon na eh. Tapos si Mary Grace Piatos, magkano lang eh. Pinambili lang ng gamot eh. Tama ka. Yung artista nga, iba pangalan eh. Hindi ba? Anong pangalan ni Vice Ganda? Pumunta ka sa PSA, hanapin mo, Vice Ganda. Wala kang makikitang Vice Ganda pangalan, tanga. Ang pangalan niya, Visceral. Yung totoo niyang pangalan. Meron siya screen name. Tama? Bobo nyo talaga. So ano pa mapapatunayan nyo? Huwag titestigo. Totoo ba ang may Mary Grace Piatos? Wala po. Abay, dapat lang.
Dapat lang wala kasi inamin naman na ng OVP na at saka ng intelligence community na gumagamit talaga sila ng aliases. Yung PNP nga pag nagbibigay ng pabuya, putya kahit mata nung asset hindi mo makita eh. Tanga ba kayo? Bobobo ninyo eh. Huwag na kayo magpuli-politika, huwag na kayo makialam sa politika pagka mga tatanga-tanga kayo. Kapag wala kayong mga alam, huwag na kayong nakikialam ha. Doon lang kayo sa bahay, mangulangot kayo. Katulad nito, galit na galit sila na doon sa sinabi ni Pulong na predetermined. Naniniwala ba kayo na yung prosecution predetermined? Totoo naman. Putyakin ang sinasabi nila araw-araw sa press ko nila, magnanakaw si Inday. May impeach si Inday, dapat may impeach si Inday. O di ibig sabihin nun, ano na nila, dinisisyonan na nila tong impeachment na ito. Sige, pasok, mabilis lang to. Ni Davao City Representative Pulong Duterte na predetermined o napagdesisyon na ang impeachment trial ni VP Sara. Live mula sa Batas ng Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong pananaw dito ng persekusyon? Yes, Jiggy, walang basihan at hindi tama. Yun nga yung reaksyon ni House Prosecutor at Bicol Sur Party List Representative Terry Ridon dito sa pahayag ni Congressman Pulong Duterte na predetermined yung impeachment trial sa isang Facebook post. Maniniwala ba kayo na hindi predetermined dito? Araw-araw nagpe-press con si Terry Ridon, tinatawag na kawatan na si Inday. Naglustay, ganito. Na napatunayan namin na ganito. Di predetermined na yan. Kasi Jiggy, sinagot ito ni Congressman Pulong. Ayan ang sabi niya. Tungkol naman sa panibagong script mula sa Akbayan na kung gusto ni Sara ng speedy trial, show up. Putang ina niyan. Pag nagpunta si Inday Sara doon, ito nga yung sinasabi ko, bakit ba gusto niyo magpunta si Inday Sara dyan sa hearing na yan? Para ano? Hindi naman siya sinusubpina, hindi naman siya kasama sa mga witnesses na tatayo dyan. Nung nakaraan pumunta si Inday Sara dyan sa hearing, nagkagulo nga ang media, nagkarambulan pa dyan nang papunta si Inday Sara. May insecure na naman kayo pag nagpunta si Inday Sara dyan. Sabi ni Kupal Adriano, malinaw ang mga ebidensya. Putang ina, 16 days na wala pa lumalabas eh. Wala pa ebidensya, 16 days na. Malinaw pa rin yan. Sa 16 days, ilang daang milyon na ginastos natin, hindi pa. Wala pa napapatunayan. Kaya nga panay ang press ko ng mga mga abogado ninyo, mga tanga eh. Kasi nga, hindi nila mapalabas doon. Tsaka wala na nanonood ng impeachment eh. Putsang ina, kaya nga si Inday Sara, 47 ang approval and trust rating dahil wala naniniwala. Kung gusto mapabilis, dapat sumagot sa Sara sa impeachment. Bobo ka talaga eh. Ayan na nga eh, may mga abogado na nga, may mga representative na nga eh. Ano yung sinasagot ng mga abogado ni Inday Sara sa mga katanungan dyan? Sagot ng mga abogado yun, hindi sagot ni Inday Sara yun. Bobo. Lahat ng kaya nga representative eh. Lahat ng mga sinasabi ng representatives ni Inday Sara dyan sa impeachment proceeding, position ni Inday Sara yan. Parang si Claire Castro din. Lahat ng sinasabi ni Claire Castro dyan, position niya ng Malacanang, being the spokesperson. Etong mga abogado ni Inday Sara, kung ano yung posisyon ni Inday Sara, yun din yung posisyon nila, tanga. Ay, Diyos mio. Sabi nito, tatalunin daw ni Gibo si Sara. Bilisan. Ngayon pala. Labanan sa eleksyon, hindi yung impeachment. Tatalunin naman pala si Inday. Ba't gusto nyo ma-disqualify sa any positions in the government? Kung talagang naniniwala kayo na malakas yung inyong mga kandidato, patakbuhin nyo. Demokrasya man tayo, lahat naman pwedeng tumakbo. Tatalunin naman pala ni Gibo si Inday. Mag-vice president ka kay Gibo. Anyways, sabi ko nga sa inyo, si Inday Sara, pag pumunta siya dyan, baka ma-inlove pa lalo yung prosecution. Malaman ni Luis Ron ang pangit pala talaga niya. Lalo na insecure yung mga tao dyan, baka magsalsal si Terry Ridon dyan sa impeachment hearing. Pag nakita nila dyan si Inday Sara. Wala eh. Ayaw magpunta ni Inday kasi pwede naman siyang hindi naman siya kinukumpel ng batas na magpunta. So whether magpunta siya dyan or hindi, it's a waste of time to go there. I'll just let my lawyers do the talking. That's what lawyers do. Represent yung kanilang mga kliyente. Di ba, Carol P1? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan